lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882, August 26, 2025. Martes, na walang pasok na walang ulan. Ay, mali. Baka umulan. Baka umulan. Mapapanood ang karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app, live tayo, Facebook at YouTube. Please follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Kasama natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, maya-maya si paring Jonathan de la Cruz. Good morning. Ay nandyan na, kahit maulan, sa panaginip na may ulan sa, ano yan, ghost rain? Hindi, meron yan. Hindi lang ba ghost? May isang tayong staffer, kabababa lang ng eroplano, sinalubong daw nila yung bagyo. Pare. Meron bagyo, sinalubong nila? Oo, nakarating sila rito. Ano yung salubong? Meron firecrackers? May ano ba? Para ka namang may bagong taon, pare, o Chinese New Hindi, yan po problema talaga yan. Damn if you do, damn if you don't yan. Oo. Yung situation, yung panahon po, hindi nyo masabi. Maaring dun sa mga forecasting equipment, nakikita nila, magkakaroon ng buhos. Minsan nagbabago yan. At hindi mo alam kung kailan darating. Okay? Hindi yan fake news talaga. Hindi po talaga ano yan, exact. May mga factors dyan na magbabago. Meron kayong mga forecasting, yung probabilities, kinocompute nyo po yan, at pagkatapos bigla magbabago. Tama. Kaya damn if you do, damn if you don't.
Yan Pero trabaho na yan. kahapon parang- Pag hindi ka nag-warning, gagalit sa'yo. Oo. Pag nag-warning ka naman, Siyempre, magagalit yung din mga sa'yo. masa-stranded ng mga bata sa eskwela. Gano'n, na, ayun. Ikaw ang malilintik. Ngayon, wala naman pala ulan. Bakit nagdeklara ng Parang no madilim, class? parang may masama kutob ko. May Kaya kutob. naka-raincoat ako eh. Wow. Yan ang totoong Pare, science. ano Pagkutob. Ako yung fake news, speaking of fake Anong news. fake news? Pare, siguro mahigit sang oras, pare, pinanunood ko yung ginawa nila dito kay Alex Ayala. Kasi di ba may isa Okay. doon, nakalimutan ko nung set eh. It was very crucial. Yung highlights ka mo. Oo, nag-volley sa kanya yung kalaban niya, dito sa US Open, yung si Towson. Ang ganda ng ginawa niya, nilusob niya sa net pare. Tapos in-stop niya ron, tapos bumagsak dun sa hindi talaga mahahabol ni Towson. Nirereklamo ni Towson na, hoy, ano yan, illegal kasi over the net yung racket. Pero hindi yun yung story. Ang story kasi is slow motion. Pagka tama ni Alex noon, meron siya sinabing nalilipsync siya. Pero hindi siya nagmumura, ang sinabi niya, muntik na. Yun na parang mura. Ay, parang, na. Hindi, I don't think yung bata ay nagmura. Muntik na ang sinasabi. Flash report! Inulit-ulit Meron po ko eh. report, Patrol 13, Nako. Gilbert Perdes. Ayan na po. General Torres, sinibak ng Malacanang. Come in, pare, Gilbert. Ito, binabasa ko. DWIZ Flash Report. Yes, kinumpirma nga ng Malacanang na sinibak na sa pwesto ang hepe ng Philippine National Police na si General Nicolas Torres III. Ito nga ang kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang pagkakasibak daw kay Torre ay epektibo sa lalong madaling panahon. Inatasan naman si Torre na i-turn over ang lahat ng mga bagay, mga dokumento at informasyon sa sino mang susunod sa kanyang pwesto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Thank you, Gilbert. Thank you. Maraming salamat Wala ka. pa detalye yung balita Wala, na yan. kagulagulan lang. Napakalaki niyan. 13 minutes ago. Akala ko fair-haired boy ito ng ng palasyo. Yung pala. Sibakan Blues. Bakit may Sibakan Blues? Wala. Mahirap po mag-speculate. Awat muna kayo. Awat muna. Walang speculation muna. Ha? But it's quite obvious, it's quite clear nga lang yung letter mula sa Malacanang na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang tawag dito, ang description, TERS, T-E-R-S-E. Very short, very direct to the point. Wala mo ng detalya, basta you are relieved. You are relieved. Tapos. Ayan. TERS. Okay. Etong si Iyala, sigurado na pong kikita ng at least 8 million pesos. Doon sa kanyang kauna-unahang panalo dyan sa US Open. Pinaghirapang panalo yun. Bro. At 5-1 sa third set. 5-1 na si Towson. Kalahin mo hinabol niya? Alam mo, masakit din kay Towson yun dahil she could have ended the game right there and then. Isang point na lang. Hindi, tapos nag-ano pa sila. Kumbaga yung extension. Extension. At doon kapagod yun ha. Bilib ako sa katawan nitong batang to, si Alex Ayala. Bata pa kasi. Ang payat pero lakas. Oo. Okay, congratulations Alex. At sana'y magtuloy-tuloy ang sinabi iyong niya panalo. mga kaibigan, muntik na. Wala siyang sinabing niya. Tangin na. Okay. Kala, hindi naman pala mo yan Parang bang very relieved siya kasi nung muntik ni-rule nung court judge na okay yan, in her favor. Okay. Ito po, good. yung sumabog na balita. Ano pa? Na in cash binibigyan daw ng pera. Itong si Batangas representative, Leandro Leviste. Anak po ito ni Senator Legarda. Loren Legarda. Yan. Fresh-faced. Freshman bagong congressman to. Meron daw yan district engineer ng DPWH dyan sa Batangas.
ay binibigyan siya ng 3 milyon ba? 3 milyon. At ginawa po nila 3 milyon lang ba? 3 milyon. Entrapment. Okay. Payat kung 3 milyon. Payat So kakasuhan niya na raw po. Okay? Kakasuhan niya na raw Ito, yan. nag-entrapment sila, bro. Ganun ba? And this guy, inaabot niya yung pera na cash. May cash na nakita sa photo eh. 3 million nga. Oh. 3 million. Okay. Yan, nagsasalita ngayon yung mga congressman. Nakakahiya, mga ganon and everything. Para ba kasalanan lahat? Hindi na nakapanlulumo, nakakahiya na. Nakakahiya. Para bang yung district engineering lang, on his own, ay gumagawa ng katarantaduhang ganyan. Parang ganon, di ba? Kasi labas kami dyan, kami mga congressman, hindi kami kasama dyan. Lalo na po yung mga party list. Yan. Very concerning. Yan ang sabi nila. Yan. Isasama raw po ng House Tricom. Otherwise, ano ba pangalan ng House Tricom ngayon? May bagong pangalan niya. Infracom. Okay, Infra Committee. Oo. Isasama raw po nila yan sa kanilang investigasyon. Nako, parang 3 million versus 2 trillion. Para ilang percent yun? Oo, mga trillion. Ito, 2 trillion daw, sabi ni Senator Panfilo Lacson. 2 trillion since the time of Pinoy. Hanggang ngayon. 2 trillion yan napunta sa flood control. 3 million ito, bribe money. Nako, patay kayo. Isasama kayo sa investigasyon nitong Infracom. At yan daw po ay gagamitin sa hearings. Sabi ni Terry Redon ng Bicos. Puro party lista. Nag-iingay Ba't kaya? Wala ba silang flood control pag party list? Meron. Malaki. Oo. Pero mahina naman anong pangalan ng engineer? Pare si Kalalo ba? Bakit? 3 million? 3. Ayun ibibigay niya dito kay kay businessman Leonardo, congressman na pala, Hindi pare. Ayun, kita mo, Hindi ayun ba nga. lang ay kumita na to ng Ayun nga kay Senator Lacson. Yung mga ganyan, ano lang yan, messenger. Don't shoot the messenger. Alam mo ibig hindi sabihin sila noon? nag-research. Hindi, yung 3 billion, ano lang yan, delivery boy. Hindi ba? Hindi yan yung tunay na principal na dapat imbestigahan dyan na involved. Okay? Pare, 3 million. Delivery boy lang yan. Sino ba talaga? Itong si Dibiste, kumita na to nung nag-inunload niya yung SP New Energy Corporation, yung Solar Philippines. Nag-unload na ba siya? Well, meron pa rin siyang stake, ang pagkaalam ko yata. But, ano ba yung SP? Yan yung Solar Philippines. Kasi ito, sumikat tong batang ito. Pumasok siya, di ba, sa Renewable Energy, Solar Philippines. Nakopo nila yung franchise. But there's a bit of controversy there dahil ewan ko kung may nagawa silang talagang solar plant talaga na... Hindi, bibili ka lang sa kanila ng franchise. Ganon. Kumbaga, toll booth. Toll booth sila sa buong Pilipinas. Hawak nila yung franchise. So, toll booth. Ganon. At yan, dahil sa senador yung nanay niya. Kaya nila nakuha yan. Anyway, but it has nothing to do with... no, it's nothing to do naman dito. Ito present issue po ay yung bribery na 3 million. Akin yung sino yung nasa likod niyan? Contractor. Good morning. Good morning, sir. Hindi ka pwede mag-Gcash ng 3 million. Ito hindi naman delivery boy ito. Hindi pwede mag-Gcash ng 3 million. Yun, delivery boy lang yun Delivery boy lang. Siya lahat na sasalo. Ang tingin ko nga dyan, yan ang number 1, yan ang magandang kandidato, maging state witness.
Yung ganyan. Kung magkakaroon man ng kaso. Maituturo Delivery niya boy kung lang sino eh. talaga ang nagtuto Ituturo sa kanya. niya sino yung principal. Ayan. So, kailangan magkaroon ng, ngayon pa lang, magkaroon na ng protection niya. Okay. Mukhang siya sasalo lahat eh. Pinatatawag daw ng infracom. Ako, gigisahin to sa house. Anong ano yun? Gigisahin. Gigisahin? Unless in closed doors, he decides na, ano ba tawag doon? Closed session. He will spill the beans, ika nga. Sino? Itong si district Yung district engineer sa Batangas. Yung nagbigay ng 3 million. Executive Siya ba session mismo? pala. Siya ba mismo? Pinatawag ng ano Pinatawag daw, na ng infracom. eh. Oo, eh. Hindi, siya ba mismo nagbigay siya? Oo Eh, eh. siya yung Caught in the nahuli, act may eh. video eh. Na ano? Na siya ang kausap ni Congressman Tapos Libiste. in-entrapment nila. Entrapment. Kasama ang In-entrapment Batangas nila, Police, Oh, 3 million. Hindi naman totoo na, kasi ang counter niya tinawag ko ako at nagsabi na na Magdala ka 3 million. hindi naman. Kulang daw eh. Kulang yung 3 million. Oo. Kulang pala yung Kaya nagalit. sinasabi Kaya ko. nga, ang naririnig po Yan, natin. yan ang mga ayan, yan ang mga banatang ngayon. Kulang. He said, she said dito. Or panahon na para palitan ng district engineer. Oh well, mayroon din ganon. Meron din ganon. Kasi pag naganyan ka na-embroil ka na sa ganyan, damage Hindi, goods ka na. wala na siya. Hindi, Pero, actually, oo nga. relieved na siya. I-relieve na siya. Completely Tanggal na siya. relieved. Natanggal siya kagad. So maglalagay ngayon si Libiste ng ng district engineer niya. So, Teka muna. The way you said it naman, he will... Hindi ba may proseso muna ang pag-appoint ng district engineer? congressman ako eh. Kung naman hindi ko... hindi ba yan eh? That's a centralized appointment. Manggagaling yan sa DPWH dito sa... Hindi, kanya-kanya rin bata yan. Ikaw naman. Babatain ko to, district engineer. Dahil tandem kami. Tandem kami nito eh. Maganda ang aming gagawin. Yeah, kaya yan, Malinis ang aming hangarin. Ayusin namin to. Busilak ang damdamin. Yan. The way you put it, pare, para bang hindi maganda pala ang relationship nitong si Kalalo at si Mabuti nga yan Congressman noon. lumalabas. Na talagang Oo. ang split dyan. Ang split, oo. Ang bakasan dyan. Ay, district engineer at saka saka yung- lawmaker. Oo. Mapa-senador yan Oh, or mapa-congressman. congressman. Ganun yan. Yan ang split. Yan ang time lumalabas yan. ngayon. Nakita mo yung... Ngayon, asan yung contractor pa rin, John? Yun na nga. Nakita mo yung nangyari doon sa di ba, si Congressman Mark Santos de Las Piñas, di ba araw-araw bumabanat? Oo, bumaba. Tungkol dyan. Hanggang ngayon, di daw niya nakikita yung district engineer. Oo. Pero three-corner, contractor, politiko, At saka, at saka district engineer. Yan na. Yan Ganito na yan. daw po yung kwento. Yung project, makikita nung district engineer, o ang congressman, ito, magandang project to. Sisingit nila doon sa budgeting nila. Given na yun na yung contractor, siya ang makakakuha nun. Paano makukuha ng contractor? Magkakalutuan sa DPWH. Yan na. So, involved ngayon yung Bids and An Awards Awards Committee. Committee. Ganon kalawak yan. So, hindi na nadali na yung project. After that, merong COA yan. Yes. Kasama na naman yung COA. Kasi quality control yun. Pare. May inspector yun. Pagkatapos ng COA, i-deliver dapat yung Certificate of Completion. Oo. Pipirmahan ng mayor. Ngayon, kung hindi alam ng mayor kung ano nangyayari, ayun. Hindi siya So, pipirma. regardless kung Ngayon, ang na-complete o tanong, hindi, Ang yan tanong- bang mga projects na yan, pumirma ka o hindi? Ayan. Meron Kasi yun. kung pumirma ka, yung barangay captain, nagre-reklamo ka, pero ito, pumirma ka eh. Pero karamihan daw ng ghost, wala na yan. Wala ng COA kasi nobody knows na meron palang project na gayon. Ghost nga eh. Hirap naman pag ghost, alam mo na meron. Ghost Ghost nga, nalaman mo ba? Oo, Ibig sabihin, hindi ba? kasama ka nung ghost. Ay, Diyos ko po. Oy! Ano ba ito nangyayari sa atin? Mas mabigat pa nga yung sinasabi natin kahapon. Ghost na may repair pa. Kumita pa sila ng additional. Oh, additional. May additional. Ang naisip ko naman kasi, yung district engineer, is that, based on the master plan, he can overrule any Hindi mga nga piecemeal eh. project na Wala nga maliliit. master plan. Yun ang sinasabi Sabi, nila. Ang mga project na naipapresent dyan sa DPWH, sa Halabira.
ano, Kung ano lang, sina Secretary Bunuan, meron sila, alam nila na meron master May plan. master plan, Pero pagdating sa presentasyon, doon sa baba, kanya-kanya na yun. Ganun na yun. Kaya sinasabi ngayon, dapat ang mga project na ipupuano dyan, nakalista. Nakalista. Ang master plan po kailangan Ito maging yun. detalyado. Ito. Hindi pwedeng master plan na whole society lang kapasta, gano'n. Ang master plan, you break it down Yes, into components. Ito, halimbawa. Yan. Na hindi mako-compromise yung... Halimbawa, Flooding sa... Pampanga River Basin. Ayan. Dito mag-uumpisa, Nueva Ecija. Pag sinabi One, Pampanga River kasi, it's so easy to justify. Sasabihin mo, magtatayo po ng embankment. Yan. Kagad yun. Okay yan. Okay na yan. Kasi nga, walang listahan. Generic. Parang Department of Agriculture, lahat generic lang. Ganon. Generic. Ano po? Pampanga River Basin. So kahit ano ma-propose mo doon, creative ka. Within the Pampanga River Basin lalagay to, mo boss. doon. Kung lalagyan niya ng prioritization, uunahin natin, ito, Nueva Ecija, dredging. ito, Area na to, lalagyan natin, nakalista. Hmm. Ang sabi nila, hindi naman daw ganon. Wala daw ganong guideline. Kasama yun. So, kanya-kanya yung... Dalawa yan. Kasi, may mayroong flood control na yung gagawin construction, etc. Mayroong desilting. Yan. Desilting. Local government na yun. Kasi quarry. Pero meron ding magagaling daw na contractor. Sila naman ang nakakakita ng potential project. Hindi manggagaling sa loob ng DPWH o hindi manggagaling sa loob sa politiko. Initiative ng contractor. Ayan. Ito, boss, maganda to. Malaki to. Ayan. Gagawa ayan. Ito, boss, ano to? Ano? Magugulat na lang sila. Talagang maganda ito. Hindi lang apat na Alam mo, pong ini-imagine mo, luxury Sen, cars to. Ikaw pa rin, Hindi lang. nagpagawa ka ng bahay, pare. Parang the scenario you're painting is that yung contractor mo is, uy, Sir Conrad, maganda to. Lagyan natin ng balkonahe dito na nakausli dun sa may... Hindi, meron akong plano. Yun na nga. Kaya ang ginagawa everyday, may arkitekto ka. based sa plano. Yun. So, walang deviation. Marami dyan sa order, di ba? Uso yan eh. Anong tawag doon, pare? Variation. Variation order. Ayun, pare, naalala ko na. Boss! Variation order nga pala tawag. Tama ito. Ano yan? Variation. Variation order. Sir, tama talaga yan. Dapat magkaroon ng embankment dito sa ano na ito. Pero dagdag natin to. Kaya lang, kulang yan eh. Kulang yan. 150 million ho ba yan? Ito, mayroon akong ano. Nung inumpisahan ho namin ito, tama. Kaya lang, merong paliko eh. Kaya kailangan variation order ho ito. Straight ho dapat yan, pero yung ilog gumanon na eh. So kailangan habulin. Nagbago na ang yung flow. Ang ilog. Habulin ho natin yun. Ayan. Ganda yan. Ganda. 10 contractor daw po na hindi umattend. May sampina. May sampina. Ano ibig sabihin niya, pare? Uy, nakatakot sa pina. Ganon? Yan. Ganon ba ibig sabihin? Siyempre. Wala na atang natatakot doon. Hindi, parang discipline is the legislative equivalent of show cause. Yung patawag. Oy! LTO, patawag. Pag hindi ka umattend, bahala ka, ha? Sabi daw po ng Office ng Senate President, Yan, pinirmahan na. ngayong araw na to, ipadadala na yan sa PINA. Naku po, matakot na kayo. Kayo Katakot mga yan. hindi nag-attend. Ay! Mga hindi nag-attend. Manginig na kayo Manginig sa na kayo. takot. Nako, ano kaya mangyayari dito? Yun daw pong Wow Builders, Mark Alan Arevalo. Yan po daw yung hari ng Bulacan. Okay? Sara Diskaya ng Alpha and Omega. Nako. General Contractor. Tumakbo sa Pasig. Tumakbo sa Pasig. Oo. Na ano rin po yan. Meron ding Lifestyle check.
Ha? Lifestyle. Ay, kasama Ano ba yun sa lifestyle check? hearing? Akala ko ba pag-uusapan Feature. proyekto? Feature. Feature, Hindi actually check. yun, lifestyle yun eh. Hindi like feature. na dapat. Feature, Hindi feature. check. It was a feature. Pag sinabi mo check, parang may masamang ginagawa hindi. eh. Feature, it Lifestyle was check. a feature. Lifestyle samantalang feature. inamin naman niya, kaya niya binili yun, may payong at may baso. Oh. Ganda, no? Kala nga naman na Kakaiba yung sasakyan, you will no? call that into question. Yan. Yan po yung Alpha and Omega. Alpha and Omega. Yun namang si Marjorie Samidan Ayan. ng Ay, MG Samidan Construction. Sa Benguet naman yan. Yan. Yung paid up capital niyan, yung 250,000. At bilyon-bilyon ang nakuhang project. Nagkamali ho ng He earned a subpoena. Yan. They earned a subpoena also. Nagkamali ho. Alam mo, status symbol na yung subpoena. Oo. Eh. Nasubpina ako. Subpoena. Ikaw, Contractor ka, hindi ka nasubpina? small time Small ka. time. Wala kang binatbat. Oo. Ako, nasubpina eh. Ha? Ano na yan? Status symbol na yan sa construction Kaya naman ang buhay yung industry. pinag-uusapan natin. Ayan ang ano na ngayon. Ano, yung, mahina ka kung hindi ka nasampina. Yan yung value system na ngayon. Value system, ganun na. Aha. Ganun na Sino ba? ba? Sino ba? MG Samidan. High Tone Construction, Edgar Acosta. Nako. High Tone Construction. Yan. Royal Crown Monarch. Yun. Romeo Miranda. Nako. St. Timothy. Oy. Kay Vizcaya rin to. St. Timothy po, Maria Roma Angeline Rimando. Ito yung umatras sa Comelec building. St. Timothy. St. Timothy. Sunwest. Oy. Aderma Angeli Alcazar. Oy, ano kaya ni ano to? Saldi ko. Ni Accusar. Alcazar. Acusar yun, Alcazar to. hindi, Accusar. Si Accusar. Yan, Sandwich yung kay Saldi ko yan. Saldico pala to. Pero nag-divest na siya, si Saldi. Really? Yes. Sabi nino. Sabi niya. Sabi ka, Aray ko. Bakit naman? Talaga nag-divest ako eh. Oo nga. Nung, when I was... Marami mo po. Top notch, Catalyst. Sino naman? Yumir Villanueva. Hindi naman siguro kaano-ano Hindi. Malayo yan. Ni Joel. Ni Joel. Hindi. Wala naman. Wala. Marami kasi Villanueva. Marami. At saka siya daw. Never. Never. I don't recall. hindi Yan. nga, nanlulumo nga siya. Ano naglulumo? Nanlulumo at Na Nagagalit. nagagalit. sa mga nangyayaring. Hinahasa ang ating probinsya. Yan. Ayun, galit siya. Galit siya. Bakit tagarong ka pala, hindi mo binantayan? Variation order. Hindi niya nabantayan yan. Eto pa, Legacy Construction, Alex Abelido, Ayun. QM Builders, Alan Kirante, Ayun. EGC Construction, Ernie Bagaw, 888 Construction, Wilfredo Natividad, Road Edge Trading, Ryan Willie Uy. Yan po ang mga pinatatawag. Pero patawag lang. Ano mangyayari after that? What if they name names? Ayun ang maganda. Oo. Hindi naman magsasalita yung mga yun. Hindi magsasalita. I don't recall lahat yan. Hindi ko po alam Dahil kami po marangal lang naghahanap buhay. 8:31 ng marangal, ng umaga. 8:31, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Yung mga masuswerteng kontraktor na ipapatawag. Ibig sabihin, you have arrived! Yan. Luluhuran kayo ni Senator Bato de la Rosa. Anong gagawin? Luluhuran. Sige naman, sagutin nyo na po itong tanong na to. Ano ba yung tanong? Hindi importante yung tanong, yung importante yung Kaya gesture, nga hindi ko alam kung bakit nagkukumahog pa tong Senado mag-imbestiga ng ganyan. Pinirmahan daw ni When we know fully well, wala namang mangyayari. Senate President siya. May mangyayari ba dyan? Ang talaga po mangyayari dyan, yung sinasabi, halimbawa ni Mayor Magalong,
nag-usap daw sila ni President BBM. Okay. Tangkuhan niya doon sa conversation nila, ang binabalak ni BBM ay special group na lahat-lahat titirahin. Hindi lang flood control. Hindi lang flood control. Okay? At kasama na dun sa lahat ng projects na riribisahin kung sinong may pananagutan. And then to recommend changes, reforms. Yun po ang mas mahalaga. Paano ba natin maiiwasan yung mga ganyang kalokohan? Solusyon. Pero at the same time, kakasuhan yung mga dapat. Yun nga. Sino mga involved, kakasuhan. Tapos, gagawa ng ano ba talaga, kumbaga ito systems audit. Yes. Ano ba sistema? Bakit nangyayari yan? Ano bang... Paano ba natin ma-break yung whole of society operations na yan? Anong whole of... Ikaw naman. We have to come out with the whole Lahat kasama. whole of society solution also. Yan. Meron po mga magagaling sa ganyan. Yung nag-a-analyze na system. Para maiwasan yung mga ganyang kalokohan. Magagaling dyan sa private sector eh. Yung flow Okay. ng approvals. Yes. Dito, sa dami-dami na approvals, sa dami mo lalagyan, wala pa rin nangyayari. Merong naging kaibigan at naging parang kasama ni presidente na magaling UP professor ito, naging World Bank consultant lahat, etc. I think he is still around. Okay. Naging director general yan dati ng NMYC, TESDA, si Professor Lemuel Miraballes. I hope he will be called. Okay. Para consultant. Para maging consultant ni presidente. Yung systems person ito. analyst, importante yan eh. Diyan mo makikita, nasan yung mga butas? Nasa BAC ba? Yes. Bids and Awards? So. Hindi po eh. Doon nagkakalutuan lang kung sino kontraktor ang mananalo. Pero bakit na ipasok yung project na yun in the first place? Yan, Nandun po yung crux. makikita niya yung yung flow. Operations research May master person plan to. may master plan ng gobyerno. Hindi na susunod. Asan yung mga components noon? Oo. Ayun. Kanya-kanyang palusutan na yun. Magaling Tapos ito. doon sa bids and awards, mananalo si ganitong kontraktor. Bakit nakaka-corner yung mga kontraktor na yan? Ba't ang lalaki ng mga ito? Hindi pa nila natatapos yung yung Meron isang na naman. project, ito na naman sila. Ito raw, quietly, na-report, yung construction company, RA Pahati Construction and Supply. Pahati, Anong Pahati? Hindi. RA Pahati yan. Hatian. Pahati. Kung hati, okay lang eh. Di ba? Kung malaki yung sa... yan daw po ay pag-aari ni Congressman Jong Ceniza. Multiple DPWH contracts. Saan naman yun? Iba-ibang probinsya, pero Davao-based to. Yung Senisa. Naka 1.4 billion worth in the past 3 years during the Marcos administration. Okay? Sino yung Jong Senisa? Ha? Jong Sinisa. Contractor siya. Matagal na raw siyang contractor. Ngayon, congressman na siya. Ito yung typical example. Kaya sinasabi, napakadaming contractor in Congress. Yung dating mga contractor, tumakbo na, maging congressman. So, congressman ka na, ikaw pa rin yung contractor, di ang laki. Well, meron naman mga congressman isipin, na parang gustong manilbihan ni congressman, meron na siyang kaalaman at expertise na madadala niya sa pagsasagawa ng batas. Iyon. Infrastruktura. Ganun ba? Yan. Okay. Meron naman daw congressman, nakita, kailangan maging contractor ako. So, congressman ka Yun na, naman naging ang medyo may kalabuan naman yung bakit ka Hindi naman yung contractor, nag-contractor? tatakbo ka ng congressman. Hindi, yung para congressman, manilbihan. pumasok ka sa business ng contractor. Pero Para yun naman- makatulong. Sabi mo nga. Hindi, conflict of interest na kagad. Hindi ba? Okay. Conflict of interest Yan, na kagad yun. nag-divest na yun. Diversify. Nag-divest. Divest. Puro mga flood control, 1.4
Ano ba yung divestment paper na yan, pirmado na, I thereby affirm that I am the best. Wala na akong shares dyan. Ginagawa yan ng mga, nasa mga major conglomerate tapos papasok Iyang kumpanya na yan, sa gobyerno. Yan yung sinabi ni Senator Marcoleta. Isa daw yan sa mga tinitignan nila Yung, na ghost projects. yung pahati. RA Pahati. Ikaw naman, baka sabihin Pahati. mo. RA Pahati. Construction and supply. Sabi ni Congressman, uy, lumang issue na yan. Oo, matagal na yan. Lumang issue? Mm. 2022 to 2025 Paano naman naging luma yun? Naging issue na sa akin noon pa yan. 2022 Abe, meron pa pala, may ano pala to, may term pa pala na invento ang tawag pahati pattern. Ano pahati pattern? Ano yun? Hindi ko alam. Yung matali kong well, a connection between political figures and construction contracts. Naging napasok na sa bokabularyo, pahati pattern. Aha. Hindi raw sila nakalista do sa top 15 contractors ni BBM. Maaaring top 16 kayo. Top 7. Hindi natin alam. Pero po binanggit kayo ni Senator Marcoleta. You should feel proud na rin na hindi kayo kasama do sa 15 contractors ni BBM. At least nandun kayo kay Marcoleta. Diba? Paghintay lang kayo kasi susumpinan na kayo. Ano sabihin? Okay, sa ngayon po nagkakasibakan pa lang ng district engineers. Hindi pa tayo dumarating. Yan ang kumbaga, pasakalye. Ang mga district engineers, nagsiyaman po yan, pero hindi lamang sila ang involved dito sa malaking trillion na pinag-uusapan. Sinapolis, 10 billion, pare. We never heard the end of it. Isang taon mahigit. Hindi nga, hanggang ngayon nga magdedekada na yan. Wala pa rin. Napolis. Ito, 1 trillion. 1.2 trillion. Ang latest, yung kay Panfilo Lacson kasi 2 trillion ang sinasabi niya Ito, 1. Yun estimate nila. Pero yung kay ever since, yung kay Lacson. Kasi lagi naman talaga may flood control nung hindi pa uso yan as the leading source of mga multo. Ngayon lang kasi na yan Yung Muntinlupa City, Las Piñas, reassigned ang district engineer. Hanggang doon lang ba, this reassignment? Hindi, kasi hindi ka paano ka hindi re-reassign? Hindi ka naman nagpapakita doon. Yan ngayon hindi man lang nagpakita kay Congressman Mark Santos yan Ayun. Kaya hiniling niya na paano? How can we work it out? Yung hanggang ngayon, nandoon pa yung flyover on the line of the LRT1 extension. Tsaka ito raw yung naglilipat-lipat ng mga pondo. Yes. Yan yung nangyari. Ganon ka-powerful yan. They can get ang district engineer? Yes. Pwede niyong palipat-lipat. Kaya nga may mga Patek Philip din yan, mga ganon. Malamang. Kaya nga sinasabi na yung quality control na wala na yan, inspection, yung COA na wala na rin yan, kasi bakit ka napalipat-lipat? Technical malversation kagad yun. Technical, nililipat yung pondo. Depende kung sino contractor. Ganun ba yun? Kaya nga, bakit kayang gawin ng district engineer yun? Doon ako nagtataka. Kasi meron silang... Kung meron kayong master plan at sinusunod nyo yan at yung master plan na yan itemized, broken down into components. Ganun po ang master plan Hindi naman pwedeng master plan lang yan at bahala na kayo. Ang master plan, i-breakdown nyo yan into components. Tapos, unti-unting gagawin. Hindi po pwedeng bahala na yung district engineer. Kaya niya maglipat ng pondo? Hindi. Yung nangyayari dyan, kaya nga, kasama dyan yung sa planning planning ng DBM at saka planning ng DPWH. DBM. Yung pag hindi nga, naplano na ito, nilipat pa Hindi nga. Baka nga wala sa plano. Yun ang problema. Yun ang problema dyan. Ayan. Okay. Kasi ang ginagawa dyan,
Paring Conrad, paring Joel. Ganito yan. Kung gusto nilang magkaroon ng gagawa sila, yung ngayon sinasabi kong variation Okay. Re-request sila ngayon. It goes through that process. Re-request sila, variation, ganito, ganyan, pupunta yan sa kanya. Tapos, regional director, tapos sa central office. Ngayon, kung ang pinag-uusapan ay ganito lang, kaya dyan nga yung levels of authority. Ang level of authority ba ng regional, district engineer, up to how much? Halimbawa, 200 million, sige, ikaw ang pagdating sa 500 million and above, ito yan, regional director. Pagdating sa ganito na. May levels of authority. Parang territory. Hanggang dito ka lang. Oo. Hanggang dito ka lang. Yan. Etong district engineer na to, O nga, hanggang dito lang ho ako, pero ganito ko. ayun. Tapos ang kwento ro. Tapos ang kwento. Bakit mo ganito? Kasi po yung... Hindi pa ho handa. Ayan. Hindi pa handa yung right of way. Ayan. Yan. So, that's a legitimate excuse. Very legitimate yan. Let's get this plane off the ground. Yes. Hindi, pero hindi mo pwede ilipat pa rin ng pera. Re-request Kasi ako. Re-request siya. Re-request ako ngayon. Variation order. Variation. Ayan. Hindi ho ma-implement itong ngayon kasi mayroon pa mga nangyayari sa Pilipinas yan. Nangyayari yan. May kwento, contractor, babae ito flood control. So ginawa niya yung kanya, tapos pinoto. Pagkatapos yung report niya, dinuplicate, pati photo, yun na sinubmit ng iba. Oo. Nagalit siya. Bakit naman ganun? Ako yung sa akin, ginawa ko Kumita ako, meron ako profit, pero ginawa ko. Yung iba hindi ginawa, ginagamit yung aking accomplishment report. Tsaka lahat. Hindi ka team player. Parang MMDA yung sinasabi mo. Pwera ka na. Parang sa MMDA yung sinasabi mo na yan. Sabi nung DPW, pwera ka na. Hindi ka na pwede. Okay? Natanggal siya. So, nagbago na siya ng Kalakaran. ng clientele. Huwag na muna yan. Hindi pa tayo. Pasalamat siya ngayon. Lahat yung sa Bulacan to Lahat yung mga nandoon sabit. Siya ngayon ay nakaligtas. Dahil wala siya sa sirkulo. Isa pong paraan para mabantayan to, yung ginawa ng Pangulo na yung website, isumbong mo, sumbong sa pangulo.ph. Yan po yung website. Yan. Sabi ni Mayor, Pasig Mayor Soto, nakita na raw po nila doon yung mga listahan ng mga flood control project sa Pasig. Nakita na nila, nakalista na ron. Malaking bagay daw yun. Ngayon, alam na nila ano-ano yung mga project na yan, pwede nilang bisitahin. Okay? Maganda, di ba? Ngayon, ang gusto lang po nila mas mas detalyado. Yung mga project. Dito sa Metro Manila, nakalagay daw po dyan yung titles, magkano, completion date, at kung saan ang doon sa website. Location. So, tuwan-tuwa na sila doon. Pero yung madalas daw kulang, lalo na kung yung mga UPMO, yung UPMO? Yan po yung mga big tickets. Usually yan, merong mga foreign assisted ODA, projects yan. foreign assisted ODA. Opmo. Yan daw po, talagang misteryoso yan. Talagang... baka yan talagang sadyang nililigaw sila palayo doon. Hindi naman. Yan ang ayoko sa mga website nga lang ganyan. Baring if you remember, parang sa MWSS, meron kang disgruntled, employees na nga, disgruntled contractors, disgruntled district engineers, whatever. Para daw ma-assess kung ituturo lang nila yung listahan ay hindi alam kung ano yung mga details. Paano ma-assess, are you progressing properly? O nadidelay ka ba? O gano'n. Kasi isusumbong nila sa president pag wala nangyayari. Kung hindi mo alam kung ano yung iyong babantayan, paano mo malalaman na mali ang ginagawa? Ano yan? Engineer, alam niya. Yung equivalent ng yung sinasabi ni Mayor Soto, yung UPMO. UPMO. Oo.
Yung equivalent yan, yung Metro Manila Flood Control Program. Okay. Kasi ano yun Funded dyan. funded yan. At saka, hindi lang tungkol sa construction yon, pati yung pag-ano ng pagbibili ng paglalagay ng pumping stations, Okay. pag-aayos ng steros, etc. Kasama yun. So dapat ang Metro Manila Development Authority bigay nila. Ano yung ano na yun? What's the acronym niya? Ang UPMO? Yun yung mga foreign Teka ha. Ang UPMO ay yan yung office yan. That's an office. Unified Project Yes, Management Management Office. It is under the Department of Public Works. Yan po yung mga UPMO office, yung mga major infra projects. Okay? Lalong-lalo na funded by World Bank, ADB, bilateral. JICA, mga ganyan. May mga clusters yan. Bridges, Yeah. roads, ayan, Marami yan sa flood control. Sa probinsya, lalo na. Dito sa Metro Manila lang. Oo. Meron yan. UPMO. Oo. Pero ito yung aking assessment doon sa sinasabi ni Mayor Soto. Meron siyang mga nakausap na kontraktor. Alam niya yung pasikot-sikot eh. Kaya marami siyang hinihinging dokumento doon sa website. Na malalaman mo with these documents kung may mga nangyayari. So palagay ko on his own, hindi niya naman alam yan eh. Merong tumulong sa kanyang contractor dito para malaman yan. Halimbawa, yung UPMO, ay yung Program of Works, POW. Usual ginagawa. May mga ganyan yan eh. BOQ, Bill of Quantities. Ayan, mga ganyan po, no? Detailed Unit Price Analysis. Ginagawa yan. Kung mayor ka ba, alam mo. Talaga. Hindi, meron yan. Meron yan. Halimbawa, si Bidding documents yan eh. halimbawa si Mayor Soto nagpapagawa niya yung yung Pasig City Hall. Meron yan, yan sinasabi niya na yan. Yan lahat. DUPA. Nandiyan lahat Detailed yan. Unit Price Pati Analysis. yung una-una yung plano. Pagkatapos very specific na yan, unit price, bill of quantities, etc. etc. Kung ilalagay ni BBM yan, malaking bagay yun. Mailalagay doon sa website niya. Di ba? Isang tingin lang ng maskin mga civil society. Hindi, trabaho na ng civil society yan. Hindi mo pwedeng ilagay lahat yan sa website. Talaga? Yes. Halimbawa, ang daming projects yan eh. Oo nga eh. Yung website, you just point them to the right Just point direction. them to the, Oo. to the area, anong contract. Ayaw daw ng civil society sumali doon sa budget deliberation. As observer, ayaw nila. Anong gusto nila? Sila mag-take over. Hindi, mag-criticize. Ayun lang. Kung hindi kayo sumali, wala kayong karapatan mag-criticize. Senyas-senyas kayo. Senyas kayo. Tapos wala naman pala kayo doon. Ng ano? Kagaya niyan. Mabuti pa si Mayor. Mabuti pa si Mayor Soto at nagtatanong ng mga Mayor ganyan. Magalong. At kayo, wala naman kayo. Nakikipagtulungan. Bakit ayaw nila? Kaya nga. Ayaw makipagtulungan. Ba't ayaw ninyo? Evil society nga yan. Yung thumbs down, mas magandang meme yun eh. Lalabas ka sa TikTok. Naggaganyan ka. Ano yun? Ano no thumbs down? Thumbs down. Yung pamangkin ni pinsan ba ni Noy yung nagta-thumbs down dun sa may gallery. Meron sinasabi si Senator Mark Villar. Ano ba yung geotag photographs ng mga projects? Oo. Ano yun? Para daw pumabayaran, may mga kontraktor nagsasubmit ng mga fake na photographs. Meron daw mga kontraktor para mabayaran. Ang allegation, nagsasubmit ng mga fake na geotag photographs ng project. Sabi po ni Senator Mark Villar, kung nangyari yan, outright fraud yan. Dapat daw hindi makakobra yung mga kontraktor. Boss, ikaw nandun 6 years ka dyan, boss. And then, nun daw siya... Righteous indignation yan. Another righteous indignation. yan. Tatlo na sila. Kakapanlulumo. Kasi nung panahon niya,
ni-require yung geotag photograph as proof na of completion. Ang sinasabi, fake naman yung mga sinasubmit eh. So, kung fake yan, sabi niya, talaga masama yan. Hindi ba? Ganun lang. Sinabing, imbestigahan natin. Hindi naman sinabing gano'n. Okay. Dapat siguro imbestigahan. Hindi, gawin natin... Hindi, pero hindi covered yung panahon niya eh. Dito sa effort. Kaya nga, nagtataka ako na naggagawa siya ng kung ano-ano. Kasi mamaya, i-expand yung 2016 up to 2022 di makikita na natin doon. Na geotag ba yung mga projects na 2016 to 2022. Ngayon, ang sinasabi ko nga, flood control projects pa lang pinag-uusapan natin. Wala pa yung roads and bridges, road opening, wala pa yung mga buildings, wala pa yung mga ganyan. Lahat pa. Classrooms. Wala pa. Wala pa tayong pinag-uusapan ganon. Napakalaki lang kasi itong flood control project kasi ang tindi ng all over the country. Tapos nasa mga district engineers pa lang tayo. Nasa district engineers pa lang. Na nagkakasibakan. Wala pang ibang wala pa. At saka sa PNP chief. Nandun pa lang ang sibakan. Sakit ng aking ubo. Yang sabi ni Santos, pare, 42 daw na projects. Sa Las Piñas. Walang permit. Yan. Paano natutuloy yun? Yung contractor, di ba, obligasyon nila yung kumuha ng permit? Dapat. At saka bakit nangyayari yun? DPWH ba kumuha ng permit? O yung contractor. Yung contractor. 42 projects ng DPWH. Wala raw pong permits. Sabi ni Congressman Mark Santos. At ginagawa na raw po yung mga projects. Ang lakas ng loob ng kontraktor. 19 daw po, nagawa na nang walang permit. Ang husay naman ito. Super husay yan. Oo. Merong, hindi lang siguro sa Las Piñas yan. All over na nga. Oo. Naging kalakaran. Kasi kung ganun kalakas na loob mo, magpapa-feature ka pa sa TV ng iyong mga kotse. Lifestyle. Parang wala ka ng kinakatakutan. Tanggalin mo Pati permit, hindi na wala talagang kinakatakutan. Tanggalin mo yung para. Wala nang para. Wala na yan. Hindi ba? Pag may kinatakutan ka pa, mahina kang contractor. May nag-comment kung di ba naman tanga yan, bakit niya ipalalabas pa sa TV? That was before, boss. Matagal na to. Matagal bago na to. magkampanya to Kampanya to. Plus, it was a lifestyle story. Rags to riches. So nagkakampanya siya, palalabas niya magnanakaw siya? Hindi. Rags to riches. Rags to riches. Pinaghirapan namin yan, sir. Even yung pagpili ng payong at saka baso, kita nyo, napakasimple namin tao, hindi na mga sophisticated. Oo. Kaya nga, so hindi niya naisip na mag-iisip ang taong bayan, paano kayong kumita ng ganyang kalaki? Hindi. Ostensibly, hindi. It got to their head. Yun ang ibig sabihin. Okay. Na kapag wala ka nang inaalala, kayang-kaya. Parang yung bang sa Isabong. Impunity! With impunity. Kahit nga Supreme Court, kaya ko na yan Ganun it gets you your head. Minsan, di ba, ano lang yun, name dropping lang yung pinagagawa nilang yun. There's that guy yun dun sa... It got to their heads and contractor sinabi, binandi pa yung pati pangalan ni Sandro Marcos. Binigyan ko ng Rolex Oo. Sabi? Di ba, nandun ni Sandro Marcos yung Rolex? Baka isang kahon ng Rolex niya. Tingnan mo nga, ang relo nun, ano lang Baka plastic lang na smartwatch lang ang dala. It got to their heads and into their bank accounts. Yung bank accounts, dapat po dyan. Tignan na kagad. AMLC. Oo. Kasi po, habang tumatakbo ang panahon, tinatakas na yung pera nito mga to. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Siyempre, nagkakagulo na. Sinisita ni President BBM, nagsasalita yung mga mayor.
Ano na yan? Nagkaka-imbestiga. Tinatakas na nila yan. Oo. Take the money and run na yan. Kung wala kayong gagawin, AMLC, papatay-patay kayo, tutulog-tulog kayo. Ayun na. Buti nga yung Comelec. Hindi isang salita, walang ginagawa. Buti nga yung Comelec, ang bilis. Oy, habulin namin yung mga gumagamit ng Really? campaign contributions. Hahabulin saan? Hindi, basta habulin. Ngayon ako, ng umaga. Habulan na. Aliw Channel habulin 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Alam nyo ba, nakakatumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila urungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ang bawat Pero flood tataya control ay May kawang may gawa. project. May kawang gawa. May kawang gawa. Mm-hmm. Nagalit na si Tourism Secretary Mm. Cristina Garcia. Nagpunta dyan sa may Bohol. Mm. Doon daw sa Mater Dei College. At siya ay she was inspired to give a talk. Yes. At ang kanyang ang kanyang goal. Ano ba ang goal sa Layunin. ang pinipintuho? Yes. Ang Pilipinas daw sa kanyang bagong plano, may bago siyang plano ba't doon niya in-announce sa college? Bakit hindi dito sa mga, Bakit kaya? Siguro, hindi ka panipaniwala yung plano. I don't know. Anyway, ang Pilipinas daw ay magiging, wala ba music? Yes. Yeah. Tararan, tan-tan, tararan. Mm. Tourism powerhouse. Yan. Ano ka, Winer? Meron daw siyang National Tourism Development Plan. Yun. Maglalagay daw dyan ng mga tourism interventions for future generations. Ayan. Hindi, kailangan natin ngayon bagsak ang ating tourism numbers Tsaka, More than 700 future generation pa. kilometers of roads Yan. nationwide. Yan daw gagawin niya. Tapos, tourist rest areas. Yun. Mga specifics na Kaya privatization daw ng airport. Kasama pala sa tourism yun. Yes. Yes. Talaga? Mm. Are you sure? You have to make sure that the airports run. Kasama daw sa programa niya, empowering local communities. Motherhood yan. Ano motherhood? Ikaw naman. Philippine Experience Program for Ayun. Cultural Tours. Yan. At magkakaroon daw ng tourism assistant call centers. Ayan. So, powerhouse na tayo. Pagbigyan mo na, parang Joel. Ayaw mo? May nakausap ako sa stakeholder kahapon. Ano sabi niya, tayo na lost in the noise ang tawag niya sa mga tungkol. Yung talagang kailangan natin sharper brand talaga. Yung campaign na sinasabi lagi ni Conrad, yun ang kulang Hindi mo ayaw mo yung development plan? Napaka-underpowered daw nung ating ng branding natin. Ito nga, may nakakalungkot. Natatabunan tayo ng mga ibang, lalo na mga Nagsalita si Secretary Frasco na tungkol sa kanyang development plan and for future generations and all of that. May lumabas na report. Ang pinakamababa po na return on investment sa tourism, yung mga nag-invest, yung mga kakilala mo. Bed and breakfast. Rest and recreation, lahat. New Star, yung mga multi-billion dollar. Tinignan po ng isang fund manager
Kasi alam nila yan yung return on investment. It's a concept in business para makita mo kung successful yung ginawa mo. Merong return on investment na sinasabi. ROI po. Yes. Common ano yan. Kahit saan ka magpunta. ROI. Ngayon, kung sa tourism, meron tayong investment, dapat may ROI. Yan daw po mga nag-invest dito sa Pilipinas, sa tourism, sila pinakamababa na ROI among the 6 ASEAN countries. Ayun. Sarap! Hindi naman nila naintindihan yan eh. Yung mga ininvest ninyo are considered already and kaya nga nagkakaroon ng bagong development plan, nagre-research si Secretary Frasco. Kasi investments nyo are considered sunk cost. Ano yun? Sunk cost? Sunk cost na yan. That's Hindi, ang matindi. Yung gobyerno mismo, nag-invest din. Inano ninyo yan. Nag-invest po daw ng 1.3 trillion Yes. For sa mga tourism. infrastructure. Tourism infrastructure, of course. Kung wala kang campaign, useless yung investment na yun. The benefits will come because these are considered sunk costs already. Just wait. Just wait. Darating na yan. Because mayroon ng Well, development that plan. small comfort para sa mga kaibigan ko nagtayo ng bed and breakfast. Alam mo, pinakita nila sa akin. I'm not an accountant, pero yung kasi yung OPEX, ang laki pala. Tapos marami sa kanila naglo-loan sa bangko talaga. Hindi naman talaga, Meron akong kaibigan na pupunta dito next week. Yung revenue, Kasi dati silang mga officers ng mga hotels. Iba't ibang hotels. Ngayon, merong nagtayo ng hotel sa Iloilo. Hinahire sila ngayon. Na kung pwede, sila na mag-manage kasi nagtayo nga ng hotel yung may-ari. Bumuhos, ha? Bumuhos siya doon. Medyo Nilalangaw. nahirapan na siya. So, gumawa siya ng mga experts. Yan po ang experience ng mga nag-i-invest well, yung government, ito yung return on tourism Investments. ROTI, okay? Ang Pilipinas po, wala pang 1%. 0.57, yun ang nakita nila. Why? Yung tourism receipts versus the investments. Point something yan. So, ibig po sabihin yan, bawat dollar na investment natin, magkano lang yung return? Yung dollar na ininvest Napakahina. Yung dollar na ininvest natin, ang na-return ay peso. Kasi ang mga tourists ay local. Which is not bad. Okay na rin sa kanila. At least meron. Which is By not the bad. way, yung kaibigan ko, hindi niya gusto yung quote ni Secretary Frasco na quality tourism. Tourist, hindi Imbes na pwede. quantity. Sabi niya, talo kami niyan, sir. Hindi pa pwede Quantity, yun. okay lang. Quantity kailangan. Ang laki nung aming At saka, nilagay na Yun, investment di ba yun no star ng Gokaway Group? Oh, yun. Sa Sa Cebu. Cebu. Ang Laki nun. inaasahan nila ron, turista. Okay? Hindi dumarating. Anong ginawa nila? Kailangan nilang kunin yung market ng Pagcor. Pagcor. Anong ginawa nila? Pagcor, wag na kayong mag-market Diyan sa Cebu. Kami na. Kasi kinukuha ng mga Pagcor casino sa... Ganon. Cannibalism. Cannibalism. Kinakain mo yung sarili mong Ganun na. market. Kanya-kanya. Hindi, mga market. At saka gagamit ka natin, ng local. power. Dahil sa kakulangan ng mga turista. Ngayon, And yet, meron kang pinagmamalaki sa magsasalita ka sa Bohol. Bakit ba si Torre ang tinatanggal? Ba't hindi? Hindi pa natin alam. Hindi pa natin. Hindi pa natin alam. Ang mga taga-subaybay. Marami natin. nagtatanong. Wala po kaming alam. Wala po. Ang pinakamatindi raw po sa tourism, malaki ang impact, ang Vietnam. Highest. Siyempre. Sa bawat dollar Dati- na binibigay nila sa tourism, ang kanilang nakukuha, Return. ang return ay doble. Yun ang masarap. Yun ang sapak. Hindi, ganito nga eh. Ha? Anong ganito? Tama si parin Joel eh. It doesn't matter whether you are local tourist or a foreign tourist. Ang tourist. importante is Okay na sa kanila. to move up, is to boost the tourism activities in this country. The problem is, pati yung mga local tourists,
hindi na ginaganahan dahil nga antindi ng connectivity problems. Oo. Pagdating sa Yun. hotel, wala naman nangyayari. Ganun eh. Hindi All nga. of the so-called destinations. Kasi napaka-tumal ng business. Ang mga hotel, hindi nakakapagbaba ng rates. Problemado. Ngayon, ikaw, gusto mong pamasyal, taas naman. Diba? Yung ganung klase. Eh kung masigla ang market, pwedeng Oo. Pag masigla magbigay market, ng mga... ang daming pwedeng gawin. Ang daming pwedeng gawin. Work. Ang lagi daw sinasabi niya at ng pinakamamahal ni Wener na Department of Tourism ay marami raw trabaho dyan sa sektor na yan. Na kaya daw Totoo rin successful yun. ang kanilang policy. Ang sabi po nitong study, meron ngang 6.7 million na Pilipino na employed in the industry, pero po ang kanilang pay, ang kanilang quality ay napakababa, na quality ng jobs. At saka ng kanilang pay, ang baba. Yan ba yung successful ang policy? In other words, itong study na to, hindi lang po Pilipinas to, pati ibang bayan. ASEAN yan. Kinumpare tayo sa nangyayari doon at doon nila nakita, underperforming talaga tayo. Okay? Ang kita raw po ng mga empleyado sa tourism sa Thailand, sa Vietnam, ay di hamak na malaki kesa sa atin. Doble, meron pang triple. So yung mga tourist dito sa atin, mga hospitality, yung mga employees, nagpupunta ng Vietnam, hindi mo ba nahalata? Punta ka ng Vietnam, ang daming Pinoy. Pilipino. Hindi, tsaka yung mga Sa mga packages, hotel, ang doon mga sa packages Thailand, nila, daming Pinoy. napaka-attractive. Meron yung akong mga grupo packages. ngayon, mga senior citizens sila, they're now in Vietnam. Gustong-gusto nila yung package na nakukuha nila. Plus mura yung connectivity at saka everything, mura. pagkain, hotel, everything. Yun lang. Sinasama nga ako Sabi ko, mura. Ang Pilipinas daw po, That's not reciprocated. Wala, hindi sila na magpupunta rito. Walang ang sinasabi kasi po may branding dyan sa tourism. Yung brand mo ng Hindi. Philippines as a tourist destination. Doon sa pag-aaral nila, tayo daw po ang pinakamababa ang brand. Branding equity. The lowest in the region. Halimbawa, Singapore, passion made possible. Yan ang slogan nila. Thailand, amazing Thailand. Tayo, ano ba branding natin? Wala pa. By the way, Singapore, Meron ba tayong napaka-focus sa branding? kanila. Basta sila, okay, doon lang kami hanggang 3 araw. Inyo na yung iba. Talagang, yun ang quality. Talagang kinukuha nila. Pupunta ron, gagastos. Pero hindi lumalagpas na. Kasi sa Singapore, nakita mo na lahat in 1 day lang yata, 2 days. Yung ganun. But that's what they focus on. Ang Thailand, Malaysia, Gusto rin at natin yung Vietnam. ganun ang kulang nga lang yan. Halimbawa, i-brand mo. Halimbawa lang, Oo. Palawan in the Philippines. Okay. Yun na. Merong kang choices. You go to Palawan, ito na, 3 days ka, Palawan. That's your Philippine experience. I love the Philippines ang brand natin Ginaya nga natin yung mga ibang bayan Hindi nga. Ang ibig sabihin ko, kung halimbawa, ikaw naman you have limited time. O Manila, Oo. Metro Manila. Ayan ang package. This is a package. Yung sinasabi mong package. 3 days. Ayan. 3 days, yan. We don't have those things. Wala nga, mga package. Halimbawa, sabihin mo, you don't have to go to Manila and explore the Philippines, 7,147 islands. No. Go to this island or go to this place. Oo. That's it. That's your Philippine. Ganun ang package mo. That's your Philippine experience. Para bang Dumaguete, Bohol, Yan. Siquijor. So, Ayan. Philippine ang sabi nitong study, yan daw pong tourism powerhouse na sinasabi ni Frasco. Secretary Frasco. Secretary Frasco. Remains a potential. Aspirational. Potential lang yan. Okay lahat yun, yung mga papagandahin ang mga rest houses, areas. tapos empowering yung communities. Okay Okay, lang lahat yan. Pero Ah. hindi yun yung hinahabol ng Kawawa nga yung mga nag-invest. Pinakamababa sila ng return dito. Hindi, alimbawa lang sa atin, for our purposes. Ganun din naman ang Indonesia. You don't have to explore all of Indonesia. You have 5 or 6
Indonesian experience. Oo. Bali, etc. Kahit yung Bali, ano lang, ilang lugar lang. Hindi, yun. Hindi, island lang yun eh. Oo. Ang At ibig, hindi nga Indonesia yun eh. Indonesia yun. Manufactured, kumbaga, ano yan eh, ibig sabihin ko, contrived experience na kung mamarapatin ni Secretary, Na? baka ganun eh. Baka ganun eh. The Philippines, Cebu, Bohol, etc. That's one package. Palawan, another package. Ilocos, ganito. Ilagay mo ng 7 ganon na packages. Oh. Metro Manila, ganyan. Pwede yan. Yan na. Pero- Para, yung problema mo pagdating sa ang hirap naman pumunta sa ganito. Oo, ang dami Hindi. ino-offer. Pag sinabi mong Cebu package, diretso ka na if you are a foreigner from halimbawa. Wala ka ito, nang connecting flight pa. hindi ka na pumunta ng Manila, pumunta ka na dyan, diretso. At may mga airport naman, kaya nga, ano, Ma- matindi raw dito, may nag-comment dito eh. Yung mga rank and file, baba na sahod. Pero yung mga expats, ay nako, Super. may driver, may maid, may lahat. Ito, meron ng joint venture. Tourism, transportation, at saka budget. Tourism program. Oo. Alam nyo kung ano? Ano? Kasi ipopromote daw yung Love the Philippines, di ba? Ang kanilang ang gagamitin po ay walang iba kundi, alam mo yun, Love Bus. Yan. So, meron ng agreement daw po Okay. si Boy Bibo, Bibo. Secretary Frasco, at si Amena, Pangandaman, na mababalik nila yung Labas sa Cebu. At saka libreng sakay. Galing. Solve na ang problema natin. Di ba? May Labas na. Open daw po sa turista yan. Plano pa lang to pare ha. Wala pa. Parang P2P yan, yung mga ganun na destination. Libre daw pag sa turista. Hindi ko pa alam May kung hop ano on, mga... hop off na sila na dating nilaunch siya dati. Wala na yan. Wala na ba yun? So, Hindi ko pa nasasakyan, nawalaan na. kapag daw po nangyari yan, gaganda daw ang tourism sa Cebu. So, may statement si Secretary Frasco. We extend our gratitude to the DOTR Secretary Vince, Secretary Mina, and especially our President. Yeah. To fulfill the SONA promise to revive the Love Bus project. Paano kaya Sa to? Cebu lang yan, ha? Ano? Sa Cebu lang yan. Oo, sa Cebu lang. Love Bus. Meron ng ano eh, Cebu. Ugma, Cebu. Yung merong heart. Kopyang-kopya yung Love Bus noon. Pero mas malaki to, mas mahaba. Alam mo ba rin? Ano? Yun yung sinasabi ko from the very start. Na? If in 2022, we just focus on 5 major muna. Pag-umpisa lang. Destinations, 2022. At yan, nandoon na lahat ng rekado nandoon. Meaning yung mga lab bus, etc. Pag-aaral ng mga attendants, restaurant, maliwanag, etc. Pagkain, culture, kompleto na lang. lahat. 5 destinations lang muna. Promote natin. Pagdating nila ng Metro ng NAIA, diretso sila doon. Madali lang lahat. Meron na. Ayaw mo ng ano? Ayaw mo Nasakyan ko ng na yun, merong bus na diretsong komportable. Clark na. Di ba? Meron. point to point. Ayaw mo ng powerhouse, National Tourism Development Plan. Gusto mo yung ganon? Meron na yan eh. Meron na ba Ang to? problema lang, hindi nila masyado tayo naging dito naman nagproblema tayo ng matindi. Ito, every year meron tayong Hall of Society diyan. Hindi kagaya ng Public Works. May Hall of Society, may pinipira-piraso naman nila. Ano? Dito, Hall of Society. Every Everyday Hall of Hall of Society. Society. Ibig mo sabihin, puro generic. Puro generic. Puro motherhood. Yun. Empowering communities. Empowering communities. communities. Yeah, mga ganun.
Parang Joel, may gusto akong Ako, hindi ko itanong sa iyo. gagamitin yung empowering committee. Meron Kumita daw na yun, gas-gas na yun eh. inatake, ginulpi No. ng taekwondo, Saan yan? taekwondo, Alam mo, hindi ko napuntahan yan. may Nag-tournament naglaban kasi- ng taekwondo. Hindi kasi, there was a tournament inter-school, bro. Diyan sa Okay. ginawa sa Ninoy Aquino, yata. Rizal Memorial. Now, inter-school is grade school, high school at university. May mga parents dyan. Babantakin mo yung parents na nag-away. Ganon? Oo, well, hindi naman lahat. Pinagtulungan daw yung isang Nagkataon lang. babae ng mag-asawa kasama pa yung maid. Kasama pa yung maid. Saan yan? Nagsimula sa Alaskahan, nagsimula sa siguro walang kwenta yung yung kalaban mo. Ganun Ang nanalo kasi yung ginulping babae, yung anak niya. Nanalo. So natalo yung Mag-asawa. yung couple tsaka kasama yung Maid. yaya siguro. Oo. Ginulpi yung babae. Talaga? Ano ba yan? ang nagkaroon ng competition. Alam mo, ang hirap po niyang ganyan na maisasali natin sa sports. Oo. Meron kasi tayong dito sa Carambola, gusto natin i-support ang grassroots Pero pag development ng sports. Pag ganyan po nangyayari at nagba-viral pa yan, naku po. Usually naman, yung mga instructor, mga coach, kontrolado nila Oo, yung mga parents. dapat. In this case, mukhang hindi. Nagkapikunan sila at nandun sila sa stands. Nag-abot sila. Doon sila anak ng wete. Well, nabasa mo pa Yun yan. daw pong yung nanay, quietly nagdadasal. Parang na-insulto yung kabila. Bakit? Dadasal-dasal ka pa. Ginulpi siya. Bakit? Hindi naman siya kasama dyan. Di ba dati yung nanay ni Manny Pacquiao, si Junisha? Yun talagang nag-ano pa eh. Meron siya. Meron siya mga, hindi naman nagagalit yung kalaban. Ito. No. Pero, Anong eskwela yan? Nagalit daw kasi, padasal-dasal ka pa, Padasal-dasal minura ka pa. daw and everything. Anong eskwela Tapos yan? nung papalabas hindi na, ko na tsaka alam, pare, pinegol. kung anong sikwelo. Paglabas, nag-aabangan sila. Hindi, nakakahiya. Oo. Anong klaseng mga parents yung mga yan? Tapos yung Ano kasambahay, yung sumali ito pa. again. Ayan. Yung pong purpose ng sports, hindi na naman natin nakikita rito. Mabuti na lang, wala si Pato Gregorio dun sa Rizal Memorial. Good Hindi, si Patoy na hinihintay niya na lang yung manggagaling sa PAGCOR. Ilang bilyon yun eh. Wala Ano na ba bang... yun? Ano ba istorya nun, pare? Yung PAGCOR. Na-hold kasi. Gaano kalaki Hinold. yun? Malaki-laki yan. Bilyon din yan. Kaya nila Over the years magmula nung panahon ni Didi Domingo, which was 2016, up to ngayon, na-hold yun. na-hold. So, 10 taon na. Ang laki yan. Parang sabi ng Aanin ng Philippine Sports Commission yun. Ba? Ano ba? Ano marami ba? kang May magagawa. sport development plan kami, boss. Ano? Grassroots? Kasama na yun. Pati yung pagbibigay ng good manners and right conduct training dyan sa, Para mga, sa parents. mga parents. Oo, kasama yan. Kasama yan. Kasi mga stage mothers, stage parents. Grabe yung mga... Sila ang nadadala eh. That's not, by the way, new. Naalala, as early as time immemorial, sa NCAA, UAAP, merong isa nga na, merong player dati, si Charlie Badjon. Bumaba daw yung... Mapuwa yun, mapuwa. Bumaba daw yung, kasi may, alam mo naman yung medyo... Pinalo na. medyo rough player si... magaling Hindi, siya. tinira rin si Charlie. Sinira Carlos Badjon. Oo, si 1950s pa yan. Magaling na Bumaba player yan. yung nanay, may dalang payong at hinabol siya. Naghabulan Ganon sila din dun si sa- Bachman. Oo. Kurt Bachman, Kurt Bachman. sa Lasal, bumaba yan. Kaya naglalaro ako, lagi ko tinitingnan yung nanay ko eh. Kung may dalang payong. Baka pag nasaktan ako pumasok. Meron akong kaibigan naman, si Junji Tingson, player, ang anak niya, player sa Ateneo, ewan ko nakasama ni mahilig dati yung mga varsity player, lalaro ng liga. Nagkaroon ng liga sa Bel Air, sa Makati. Ang kalaban din niya sa Lasal. Mainit ang yung Larong labas lang yan, ha? Oo, larong labas lang yan. Liga, Pero liga. meron daw talaga, Liga. isa ito yung tatay daw. Aba, binatukan yung anak niya. Ay, hindi pwede. Nagalit yung tatay. Siyempre. Pumasok na rin Sila siya. na. Sila na. Sila Yung na. pala, yung tatay na yun, notorious talaga. Kahit sa... Na nambabatok. Maski sa NCAA. NCAA. Ginagawa niya yan.
Yung nakikisali sa laro. Oo, nagigit. Eh, yun May mga ganun, may mga parents Buti ikaw nagkikisali. hindi ka na- Pero hindi, responsibility na school yun. Oo. Hindi, nasa Bel Air sila. Di. Hindi, responsibility ng nagpaliga. Yung mga tatay, wala pong karapatan yan. Eh, Na meron mag-isali. na, hinawakan pa yung kalaban ng anak niya eh. Oo. Hinawakan pa, o gulpihin mo. Eh, ganun tatay eh. Oo, sobra yun. Hindi, yun na nga, sabi ni Junji sa akin, nung nakita yung anak niya binatuka, hindi na pwede. Baba talaga siya. Alam mo, pag Nakisali na rin siya. Siyempre, anak mo yun, ginalaw ng tatay, hindi nung player. Ako, nung naglalaro yung anak ko, hindi ako nakikisali. Hindi. Tinuturoan ka siya, paano Paano? gumante. Pero Oo. meron mga nasa sidelines sa bleachers, di ba, yung naninigaw Kasi na, ganyan niya, pag nasa loob ka ng court, nasaktan ka, okay, some other time, Oo. babalikan kita. Meron Wag ganun mo eh. isipin, nakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin. okay. Eh, wag mo immediately gaganti ka. Hindi, wala yun. Ikaw ang foul. Oo. Ang style noon, tinuturo sa amin, wag mo pakikita na saktan ka. Pero alam mo na tinira ka niya. Oo. Tatanda Next pa time, yun. patay ka May sa mga akin. magagaling na Ganun ganyan na dapat. players. Ganun ang attitude. Tinuturo pa ba ngayon yan? Hindi, ewan ko nga Yun yung lang. aking apo. Sa football, ganun siya. Next time. Tumayo Yan din, ka. physical may din pagkayo ang physical din ang laro Very, dyan. very physical yun. Your time will come. Ano yan? Naitulak siya. Sabi ko sa Hindi, patayin siguro mo lang may yan. mga parents Go ahead. na Work out. nadadala ng Yun nga, yun ang problema, yung nadadala ka. Huwag ka magpapadala. Eh, maski daw sa iba-ibang sports, mga parents yung nagsusuntukan. Ano nangyayari sa atin? Ay! Oy! 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Kami ang mga magulang na hindi nakikipag-away sa sports ng mga anak namin. Okay. Apo. Hindi Pati rin. apo rin, ayaw nyo? Hindi ako nakikipag-away dyan. Eh, mas matimbang daw ang apo sa anak. Oo, mas grabe siguro. Ha? Hindi, mas pasensyoso naman yata pag lolo natin. Ayan. Hindi, tsaka sinasabihan natin yung mga apo natin. Hinay-hinay lang po. Ano yan? Ano ba yan? Sports yan. Kung ano ka, you have... So kayo, makikipag-away, ano yung tinuturo nyo doon sa anak nyo? Na ibig sabihin, pikon, Pwede kayo pikon pumasok talo, sa ganun. Hindi. ganon. Pag ano kayo, pag nasa sports kayo, you should know how to give and take. Sports nga lang eh. Give and take yan. Sport lang. Di ba? Oo, give and take. Oo. May mananalo, may matatalo. Oo. Some days you win, some days you... Huwag lang yung Some days you win, some days you cheat. May mga iba kasi, yung nasosobrahan, yung talagang sahod. Eh yan, may iba yun. Iba na yun. Sa labas na kami magkikita. No? Oo, iba yun. Hindi na sa loob ang gantihan. No? Hindi na. Bubugbugin ko na siya sa labas kapag sinadya niya na ako. Yung ganon. Yung sahod. Yung sabing sahod. Sobra na yun. Sobra. Ito pare. May solusyon na. Kulang daw ang pera, di ba? Yes. Ang sabi po ng pinakamamahal ni Winer ng Department of Finance, magbebenta raw po ng assets ang government. Big ticket. Binanggit pa nga. Para kung ano mga 194 billion pesos. Pare, ganda niyan. Ano yung mga assets na yan? Sarap niyan. Hindi, Nako. Nakalinya na ba yung mga kaibigan mo? Nakalinya na rito, di ba? nakalinya na, bro. Bakit nagbebenta ng lupa po ibig sabihin ng assets? Lupain. Kasi wala namang pwede ibenta ang gobyerno eh. Ano pwede nila ibenta? National Museum? Nako, baka patayin sila ng taong bayan. Yeah, yung mga Karamihan po, ano po yan? May financial mga- center area sa Pasay City. Yung kung nasaan yung GSIS, GSIS, PNB, yung mga mga PNB, yan. May mga bakante pa dyan eh. Okay. Merong mga, O, sabagay. yung mga palengke na baboy. Yan, Mga ganyan. Yan. Ayan eh, hawak ng PNCC yan eh. Di ba? Yes, yes. Na walang nangyayari. At ang nakikinabang po, merong extortionist na siya humahawak dyan, na siya kumikita dyan. Kasamang food terminal sa Taguig, yung FTI. Meron pa ba? Yun na nga, maliit na lang yun ah. Ano ba? 11 major assets for Dami. disposal Ano this yun? year and next year. Ha? Wala naman listahan eh. Bakit nila sasabihin ng listahan eh? Meron pang ibang makaalam nito.
Yung dapat yung Mylong mga kakampi complex. nila lang ang nakakaalam. Ha? Ha? Ano yung sinasabi mo? Mylong complex sa Makati. Ha? Mylong complex sa Makati. Mylong? Valued at 12.26 billion. Wow. Okay. Ganun ba yan? Tama? Na-take over na ba yan ulit? Yun na nga. At saka Yung may yung daw ecology villages. may mga nakatira doon. Oo nga. 13.6 Usually billion. Ba't mo bebenta mo yun ibebenta doon yan? sa occupants. Mylong. National Housing Authority property Sa in Tala, Caloocan. Di ko na Mga ganyan. pupuntahan Ako, lalaki niya. 2.74 billion. Oo. Na mga PESA registered. Ayan. Yang puro real estate to, pare. Di ba patay ang real estate niya? Sinong bibili nga, nito? Fire Fire sale. sale. yan. Fire sale. Aanin kayo niyan. Babarating kayo. Kasama daw po yung hydroelectric power plants. May mga ganun pa. Ayan. Nako. Ano nako ka na yan naman dyan? Yang power Kaliraya, Botokan, Kalayaan, CBK. Hydroelectric power plants. Na-ibenta na yan. Yung CBK. Meron na, nagkaroon na nagkaroon na ng bidding dyan pagdating sa operation. Nagkaroon na ng award, notice of award. Yes. Ang nanalo po yung consortium Mm. na pinangungunahan ng walang iba kundi ang Aboitiz. Yan. Ayan. Meron Yun ba na yun? Renewables. Yung ba'y naisali pa yung... Ba't nyo sinasali pa yan? Anong ibig nyo sabihin? Papalitan nyo yung Aboitiz? Hindi, ano ba yung naisali dito sa bidding na hindi naman dapat kasama? Ay! Oh, yun, Ano ba? Meron ba ganon? The other side of midnight. Ayan, the other side. Ang power plant lang po binibid eh. Akalain mo sinwerte pa? Isama pa doon sa pinanalo nila. Swerte naman nun, ano? Sobra. Kumbaga, nanalo ko ng ultra loto, jackpot. Nakuha mo pa pati mega Oo. sa Sa isang banatan lang? sarap naman nun. Masarap. Ano to? Swerte ba to? O ano ba nangyari dito? Galing. Swertihan lang. Galing. Magaling. So, hindi swerte. Galing talaga. Magaling. So, mga iba pa raw pong shares, ibebenta rin. Ano yan? Ano yun? Okay. Semirara Mining. Sino bibili nun? Di ba DMCI to? DMCI pa rin. Kung suri na siguro bibili nun. Pero Oo. listed dyan, di ba? Oo. I think ayusin lang natin yung wording natin dito para sa mga taga-subaybay. Ah. Lagi yun mong binabanggit paring Conrad, sale o pagbebenta, it is privatization. Privatization done right can generate revenues, generate efficiency, di ba? Because the private sector is better equipped to manage It can such, be a more Kaya hindi productive. lang benta yan, inaayos. Make it a more productive asset. More productive Ano ba asset. sasabi mo ron? Hindi ka naniniwala Yan, doon. That's not workout. your school of thought. Situation dito. Kasi puro ka-sale, puro benta. No, hindi yun. Ang government, ang dami pong opisina, nagre-renta yan. Tapos maraming property, si BBM sabi niya, mag-inventaryo kayo, isubmit mo sa akin. Okay. May nangyari ba yung inventaryo ng government property? Ito na. 3 years ago. Ito na. 3 years ago, hiningi niya na yung inventaryo ng government Ito na property. nga, ito na. Hanggang Ito na. ngayon, hindi pa nai-inventaryo yan. Kasi ang gusto niya mangyari, magamit siya mga assets na yan dahil ang government nangungupahan ng napakadami. Actually, laking bagay. Bilyon-bilyon ang binabayad na rental. Pagkatapos, bebenta mo ng paloko yung mga government properties. Meron nga parerenta mo ng 10 centavos Meron pa per ganon. square meter per year rental. Yun ang nakakainis doon eh. Wala hong perang government na magpatayo ng mga building. Kaya pagbibili na ho namin ito, tapos pagrerentahan namin. Ano ba ginagawa ng mga may Pagbibili nyo, ibebenta nyo, tapos Hindi, mangungupahan din. magiging ano yun magiging venture. sila mangungupahan yan. Ang mangyayari, halimbawa, the piece of land, lupa ito, Oo. available for office building. Okay? Yung government, 40%,
Yun yung lupa, yun ang contribution niya. Yung developer, tatayuan niya. Tapos doon natitira. Ayan, galing. Ayan. Ang mahal ng upa nun. Ang galing. Ang galing nun. Okay. Halimbawa, yung Subic, yung Hanjin, Yan. Kaya yan. yan po ay na-foreclose na. Anong ginawa? Okay? Pina-take over sa isang company na US ba yan? Yes. US company. Severus. Yung Severus na yun, sila na may hawak noon. Noong Hanjin compound. Sila ang landlord. Ang ginawa nila, sila landlord. Kanino nila pinalis? Binigay sa kanila ng mga DBP, ng mga government institutions, ng lahat. Kanino nila pinalis? Eh di sa Philippine Navy. Because it's such a good shipyard. Ang galing. Yeah. Hindi ba? Pero ng gobyerno, talo kami dyan nangutang yan Talo. Sa'yo na yan. Severus, ikaw magpatakbo. Tapos mangungupahan kami sa inyo para kumita kayo. Hindi ba ganun yan? Ganun yung gimmick. That's the scheme. So ngayon, announce pa kayo. Ano kaya ang nito? Ambitious goal daw yan. Sabi ng privatization. Sabi ng mga anal. But feasible. Ambitious but feasible. Kasi nga, hindi sinasabi ng ADB, Department of Finance, magkaroon ka ng tax reform para lumaki-laki ang revenue generation ng gobyerno. Hindi nila ginagawa. Imbis na magbenta at mag-privatize. Ngayon, benta na lang tayo. Di ba? Galing. Baka short Yes. Merong movement ngayon dahil na sa nangyayari dito sa mga flood control and everything ng corruption. May mga naririnig na ko, gusto nila mag-launch ng movement, wag tayo magbayad ng tax hanggat walang nangyayari. Sakit nun. Meron mga nagsasabing gano'n, sawang-sawa na kami kasi kami dito sa baba. Kami na lamang ang laging inuupakan ng BIR magbayad ng tax. Meron na akong mga nakukuha text na sinasabi nila nakakasawa na magbayad ng tax at ninanakaw lang. Mula ngayon, wag na tayo muna magbayad ng tax hanggat walang nangyayari dito sa campaign na to. May ganun na. Mas nakakatakot yan. Civil disobedience. Mas nakakatakot yan, pare. Kesa sa privatization. Takot ako sa privatization. Pero mas takot ako doon sa pag nagalit na yung taong bayan. Civil disobedience. Civil disobedience. Ang baka mas na mas creative na efforts ang ginagawa diyan sa Philippine Reclamation Authority. Kasi na yan nagiging prime properties itong mga ganito. So a government has a share in all of these things. So pwede mo pa-develop, paano mo na pagbili mo. Ang alam ko, private sector, may lupa ako. Magaling na developer. Joint venture tayo. Yan. Akin ang lupa at i-develop mo. So, magiging mataas yan. Depende sa ating agreement, may share ako sa income. Government. So, may mga ganun. Ibig sabihin, yung kanyang lupa, hindi niya dinispose, kumikita. Ganyan ang ginagawa sa Hong Kong. And ng government. Yung government land, okay, hindi nila i-dispose yan na sale. So, meron ganun na joint venture. So, tapos, a portion of that, ganyan yung ginawa sa ARTA. Alam mo yung ARTA? Hindi pala yung SM dito sa BGC, anong tawag doon? Yung high-end na SM sa BGC. Aura Mall. Ayan. Yung property na yan, property ng Taguig. Share ng Taguig doon sa Fort Bonifacio privatization. Meron sila share. At ang idea dyan, yung mga offices ng Taguig dealing with business, permits, everything ang layo ng Taguig para puntahan ng mga businesses sa BGC. So magtatayo kayo dyan. Satellite office. Wala naman pera yung Taguig para magtayo. Anong ginawa nila? Naghanap ng joint venture. SM. Magtayo ka, pakinabangan mo yan lupa na yan, pero meron kami ilang floors dyan. Yung ganun di ba? Kasi ibenta mo outright.
Bakit dating gustong ganun? Ibebenta outright? So may Kasi- mga ganyan na efforts. Halimbawa, I understand in the case of PRA, Philippine Reclamation, yung dyan sa Manila Bay ngayon, Oho. na tuloy-tuloy na, yung sa SM at saka sa ano, may share ang government. Nagtayo na doon ang government ng PI, anong pangalan nun? Philippine International Exhibition Center. The biggest. Kalaban ng Expo? World Expo? Wala na yung World Expo. Wala na. Ano lang yun eh. Kotse? Not even 1/8. Not even 1/10. Not even 1/20th of this particular. Magtatayo ang gobyerno. And around it, yan na yung may share ang government. Ano lalabanan mo? Yung baka naman maghunos dili kayo. Oo. Huwag nyo lalaban. Workout sila dyan ngayon. Kaya bukas, kung may panahon tayo, kausapin natin si Alex. Sinong Alex? Chairman Alex Lopez ng Philippine Reclamation Authority. Kung anong ginagawa nila doon at mayroon sila recover doon diyan sa mga MOA area. At saka may mga recover sila doon kasi yung iba nawala na doon sa Nawala na dun sa senaryo. senaryo. So may mga marami silang recover ngayon na assets na na-reclaim all over the country. Yan ang dapat na gawin. Sayang yun. Pati yung sa Ibig sabihin, wag na muna magbenta. Hindi ayos yung kaysa ibenta. ito Sa kukuha ng pera si Recto. kagaya doon sa kagaya Tax doon sa reform Cavitex. Doon sa Cavitex. O Cavitex. Nag-ano sila with MVP diyan. Nagkaayos na. Hindi, nakuha ng government yung share ng totoo. Ayun. Yun ang mga dapat natin malaman. Imbis na tapos ang balita, yung mga ibang areas doon i-develop in joint venture with certain talagang prime developers. Mag-ingat daw po kayo. Smart. May negotiation. May negotiation. We na work out. Bantayan natin yan. Maganda. Yan ang maganda. Sige, pwede ba natin imbitahan si Alex, kasama imbitahin sa natin. Biyernes? Because Oh, that's sa good Biyernes, news. ibitahin That's an natin si Alex. alternative to actually selling these. Sa ibang bansa, hindi naman ginagawa ng mga ano yun eh. Yun na They nga. would do joint ventures. Kaya So, makikita natin kung anong programa ni na chairman, ni na Alex dyan. Sa Friday, imbitahin natin siya. Paano daw kapag mas maganda raw yung benta, sabi nitong isa nag-text. Malaki commission eh. Ayun! Putra, yan ang problema. Sino ba Ano yung brokers commission? Sino ba mga commission sa mga May commission dyan. Oy, meron daw pong mga kumpanya, red flag ng SEC, mga crypto. Oy! Okay? Blowfin, CoinW, DigiFinex, Lbank. Pucha, parang mga gumagamit pa ng Pionex. Ayun. Okay? Nandito daw po yan, nagbebenta ng crypto assets at saka services. Hindi raw po rehistrado yan. Napansin lang ng SEC, ang lakas daw ng dating. Okay? Online scams. Nako, madami niyan. Crypto asset service providers. Pucha, ano kaya yung mga crypto assets? Ano kaya yun? Maraming Mga guni-guni. Aha. Mga- Ingatan nyo daw po yung mga yan. Okay? Kasi ang mga ganyan pong kumpanya, malalaki dapat ang kapital niyan. Hundreds of millions ang requirement. Kung ganyan na hindi registered sa SEC, Scam yan. fly by Scam na night yan. yan. Oo. Mabuti pa to, sikip pa ng Amerikana, Tingnan mo. Kulay... Matindi ba? Matindi? Oo. Malupit? Kulay mayaman Yung po mga crypto dealers, 5 daw yan, online, yung mga binanggit kong pangalan. Bantayan nyo yan. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, ito, Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Ngayon, eto na, hindi magsasayaw to. Ano ba to? Kakanta, hindi. Maski pang Amerikana nito, hindi kakanta yan. Hindi. Maaaring kumanta sa presinto. Oh. Pero dito, sa studio, magre-report yan. Ang ating award-winning journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ.